Isang mayamang babae ang inimbitahan ang anak ng kanyang kasambahay para maglaro ng chess, para lang siya pagtawanan. Hindi niya inaasahan na makakatapat siya ng isang henyo. "Halika dito, bata," tawag ni Esmeralda Soriano. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng kanyang mansion sa Beverly Hills. Ang mga salita niya ay puno ng kayabangan ng isang taong hindi kailanman naghirap para makamit ang kanyang kayamanan. Ang sinabi niya ay para kay Armando Santos, isang 17 taong gulang na tahimik na tumutulong sa kanyang ina, si Carmen, habang nagseserbisyo ng mga merienda sa isang mamahaling charity event. Ang bata ay simpleng tumutulong lang, hindi niya alam na siya pala ang magiging tampok na aliw sa gabi. Ang mga bisita, mga piling CEO, opisyal ng gobyerno at kanilang mga elegante ngunit kitang-kitang na babato na mga kasama ay tumawa ng bahagya habang hawak ang kanilang mga kristal na tasa ng champagne. Inorganisa ni Esmeralda ang marangyang pagtitipon na ito para suportahan ang mga kabataang nasa laylayan. Ngunit ang irony ng isang batang iyon na naglilingkod sa kanyang tahanan ay labis niyang ikinatuwa sa isang malupit na paraan. Tingnan natin kung paano maglaro ng chess ang mga bata sa slum. Pang-aasar niyang sabi, itinuturo ang isang magarang Italian chess set na nakalagay sa glass coffee table. Tiyak kaya niyang gumalaw kahit papaano ng mga piraso. Nagmumurmulong ang mga tao ng may interes. Isang bisita, si Ginoong Ronald, na may-ari ng isang imperyo ng mga luxury hotel, ay yumuko para bumulong sa kanyang asawa. Siguro hindi niya alam na L-shaped ang galaw ng kabayo. Ang kanilang pagtawa ay banayad, ngunit mapanakit, parang mga bato na itinapon sa tahimik na lawa ng kayabangan. Si Carmen, ina ni Armando, ay nakatayo na waring walang buhay, nakatungo ang mga mata at mahigpit ang pagkakahawak sa silver tray. Sa loob ng 2 dekada ay nilinis niya ang sahig ng mansyon na ito at inalagaan ang kanyang nag-iisang anak ng walang tulong ng asawa, umaasa lamang sa sahod bilang kasambahay. At ngayon, kailangang panoorin niya ang kanyang amo na gawing biro ang kanyang anak. Kilala na niya si Esmeralda mula pagkabata. Pinanood siyang lumaki mula isang spoiled na dalaga hanggang maging walang pusong simbolo ng elite na pagkahiwalay sa realidad. "Carmen, pwede ka nang magpahinga muna," sabi ni Esmeralda. Nagpapanggap na matamis ang tinig pero walang naloko. "Gusto kong panoorin mo ang anak mo maglaro. Magiging edukasyonal ito para sa inyong dalawa." Ngunit hindi natakot si Armando. Tahimik siyang tumayo ng sandali, hinayaan ang katahimikan na umabot. Ang malalim niyang kayumangging mga mata ay tumingin sa mga mukha sa kwarto, hindi lang sa chessboard, at malinaw ang nakita niya, isang grupo ng mga taong akala nila ay higit sila sa kanya. At higit sa lahat, mga taong walang ideya kung ano ang kaya niyang gawin. Nagbago ang kanyang katahimikan, ang hangin sa silid. May naramdaman na tensyon, sapat para huminto ang tawa. May isang bagay sa kanyang tindig, isang tahimik na katiyakan na nagbigay sa mga mayabang na bisita ng sandaling pagdududa. Bahagyang inikot niya ang mga daliri, parang nagplano ng mga galaw sa isang imahinaryong board sa isip niya. Siyempre, ganyan ng Soriano, sagot ni Armando, kalmado, tiwala sa sarili at walang takot ang boses. Nagpalitan ng tingin ang ilang bisita ng pagkalito. Si Esmeralda, kontento sa sarili, ay naupo sa isang marangyang leather armchair, halatang nasisiyahan sa atensyon. "Nakapaglaro ka na ba ng ganito?" tanong niya. "Italian marble. Bawat piraso ay mas mahal pa kaysa sa, alam mo na." Malapit sa bintana, nakasimangot si State Representative Jennifer Mills. "Esmeralda, sigurado ka bang hindi mo pinaglalaruan ang sitwasyon? Bata pa lang siya, maihiya siya." "Naku, huwag mo nang isipin," wika ni Esmeralda habang inaayos ang malalaking diamond earrings niya. Isang pagkakataon ito para masabi niyang nakapaglaro siya ng chess sa isang mansion, isang alaala.
Pero ang hindi alam ni Esmeralda at hindi inakala ng iba ay hindi lang basta bata si Armando mula sa mahirap na lugar. Siya ay isang prodigy. Sa halos isang dekada, habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng video games ng matagal, si Armando ay nagsikap mag-aral ng chess sa mga libro mula sa pampublikong aklatan. Inayos niya ang isang luma at sirang computer para mapag-aralan ang mga tanyag na laban. Gabi-gabi, habang nililinis ng kanyang ina ang mga banyo at nagsa-vacuum, pinag-aaralan ni Armando ang mga galaw ni Kasparov, Fischer at Carlsen. Natutunan niya ang daan-daang chess openings at dos-dosenang advanced defenses. Hindi lang siya naglalaro ng chess, buhay niya ito. At malalaman ito ni Esmeralda sa pinakamalupit na paraan sa harap ng lahat ng taong gusto niyang impresyonahan. Habang palabas na inayos ni Esmeralda ang mga piraso, ang mga mata ni Armando ay hindi sa board nakafocus. Nakatingin siya sa mga bisita, ang kanyang kalmadong kilos ay nagpapahiwatig na hindi lang ito laro. Handa siyang hamunin ang bawat maling akala ng mga tao tungkol sa kanya at kung saan maaaring manggaling ang talino. Kung nararamdaman mo ang bigat ng kawalang katarungan sa kwentong ito, manatili ka dahil ang susunod na mangyayari ay magpapaliko ng lahat ng inaasahan. Isang aral sa pagpapakumbaba at sa hindi pagsasawalang kibo sa tao batay sa kanilang pinanggalingan. Sinimulan ni Esmeralda ang puting mga piraso na parang may karapatang ipinanganak na hindi kailanman kinailangan lumaban para sa anumang bagay sa buhay. Palagi akong naglalaro ng puti, sabi niya nang walang pakialam. Tradisyon ito sa pamilya namin. Sa profesional na chess, ang kulay ng piraso ay random na pinipili. Pero siyempre, sa mundo ni Esmeralda, hindi umiiral ang mga patakaran. Tumangulang si Armando at inilagay ang kanyang mga itim na piraso. Bawat isa ay perpektong inilagay sa gitna ng kahon nito. Pinikit ni Ginoong Ronald ang kanyang mga mata. Napansin ang kamangha-manghang atensyon sa detalye ng bata. Lumiko si Esmeralda sa mga bisita na may ngiti. Gawin nating interesting, aniya. Kung mapapahiya ako ng bata kahit isang beses, magbibigay ako ng $1,000 sa isang pampublikong paaralan siguro. Nagsimula ulit ang tawanan, ngunit ang ngiti ni Armando ay humiwalay dito. Hindi ito isang mainit na ngiti, ito ay isang ngiting may alam. Nakaramdam si Carmen ng kilabot. Nakita na niya ang ekspresyong iyon dati. Kapag nanalo si Armando sa science fair noong bata pa siya, nang sabihin niyang kaya na niyang solusyonan ang algebra ng mag-isa sa edad na 12. Ito ang tahimik niyang mukha ng laban. Sinimulan ni Esmeralda ang laro sa isang karaniwang pawn move, E4. King's Pawn Opening Mahal, sabi niya ng buong pagmamalaki. Natutunan namin yan sa Harvard. Hindi na tumigil si Armando. C5, sagot niya, inilipat ang kanyang pawn, ang Sicilian defense, at doon nagbago ang atmosfera. Hindi ito amateur na galaw, ito ang unang palatandaan na si Armando Santos ay hindi lang handa ng maglaro, handa na siyang mangibabaw. Ang galaw na yon, C5, hindi ito basta-basta lang. Ito ang galaw ng isang taong malalim ang pagkaunawa sa teorya ng chess. Kawili-wili, bulong ni Congresswoman Mills, yumuko ng bahagya na may totoong interes. Nag-atubili sandali si Esmeralda, ngunit sapat na yon para mapansin ni Armando. Alam niya na marunong si Esmeralda ng ilang chess openings, malamang natutunan lang mula sa isang club o mamahaling weekend workshop, pero wala siyang tunay na pangunawa kung bakit ito epektibo. Sinundan niya ito ng NF3, isang karaniwang galaw ng mga naglalaro ng E4. Ligtas, inaasahan. Isang bagay na matututunan mo lang sa mga kursong chess sa country club na itinuturo ng mga hindi competitive na manlalaro.
Habang nakatitig si Esmeralda sa board, iniisip ang susunod niyang galaw, pansamantala namang lumayo ang isip ni Armando. Hindi siya palaging ganito kalmado o kampante. Naalala niya kung saan nagsimula ito. Isang sirang libro ng chess na nahanap niya na itinapon sa basurahan sa likod ng lokal na library. Siyam pa lang siya noon. Itinago niya ito sa kanyang bag at dinala sa bahay. "Medyo, bakit mo gustong matutunan ito?" Tanong ng kanyang ina, si Carmen, na halos hindi na makagalaw matapos maglinis ng 16 na oras ng tuloy-tuloy. "Para maging tulad ng mga mayayamang bata, nanay," sagot niya ng simple. "Palagi silang kumikilos na mas matalino sila kaysa sa amin. Noon, halos 30,000 piso lang ang kanilang kinikita bawat buwan para makaraos. Wala silang pambili ng tutor, wala silang laptop, wala silang internet. Pero may isang bagay na maaasahan ni Armando, ang pampublikong aklatan. Araw-araw, naglalakad siya ng halos 3 kilometro pagkatapos ng klase para lamang maupo at pag-aralan ang mga lumang aklat ng chess na puno ng alikabok. Mga librong hindi pinapansin ng iba. Sa wakas, ginalaw ni Esmeralda ang D3, isa pang maingat na galaw, konserbatibo, gaya niya. Mas gusto niyang manatili sa kontrol, sa chess at sa buhay, hindi lumalayo sa seguridad ng kanyang sariling mundo. Mabilis na sumagot si Armando ng NC6. Mabilis ngunit tiyak ang kanyang mga galaw. Hindi lang siya basta nagre-react, nagtatayo siya ng estratehiya. Ang bawat piraso na inilipat niya ay tila tala sa isang awitin na siya lang ang nakakarinig. Napahiya si Esmeralda. Masyado siyang mabilis maglaro, sabi niya sa mga tao. Sa totoong chess, titigil ka muna at mag-iisip bago ka gumawa ng galaw. Doon niya ginawa ang isang tila pagkakamali. Huminto siya, huminga ng malalim at mukhang pinag-isipan ng mabuti bago ilagay ang G6. Isang galaw na sa mga ordinaryong tao ay tila padalos-dalos. Pero sa katotohanan, ito ang simula ng isang matagalang plano, isang matalinong estratehiya na unti-unting nabubuo. "Tingnan mo," ngisi ni Esmeralda, "walang pasensya karaniwan. Ngunit may nakakaalam ng totoo." Lumapit si Ginoong Ronald, pinikit ang mga mata. "Esmeralda," nagsiset up siya ng dragon variation, bulong niya. "Anong?" sagot ni Esmeralda na halatang inis na. "Ito ay bahagi ng Sicilian Defense," sabi niya halos humahanga. "Mabilis na dragon, napaka-advanced." Nilingon ni Esmeralda ang kanyang upuan ng hindi komportable. Nakakatawa yan. Siguro napanood lang niya sa pelikula. Ngunit habang mas marami pang piraso ang gumagalaw sa board, nagsimulang mabigo ang kanyang kumpiyansa. Hindi lang basta galaw ang ginagawa ni Armando, kontrolado niya ang ritmo. Bawat kwadro, bawat posisyon ay parang pag-aari niya. Nagsimulang magmukhang isang obra maestra ang board, estratehiko, elegante, buhay na buhay. Mula sa gilid ng silid, nanood si Carmen nang nakangisi ang mga mata. Lagi niyang alam na matalino ang anak. Pero ito, iba ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inakala na makikita niya sa bahay na ito. Takot sa mga mata ni Esmeralda. Takot na baka marahil hindi siya ang pinakamatalino sa silid. Sa bawat pagtatangkang hamakin ni Esmeralda si Armando, gamit ang mga mapanuksong salita o mayabang na galaw, bumabaligtad ang epekto. Sa bawat galaw ng pawn, bawat banta, lumalakas si Armando. Pinapalakas ng kawalang katarungang ibinabato sa kanya. Hindi alam ng kahit sino sa marangyang silid na iyon na ang kanilang kayabangan ang nagpapasya ng kapalaran ni Esmeralda. Galaw pagkatapos ng galaw, sa marmol na larangan ng digmaan. Pagkatapos ay dumating ang 10 galaw ni Armando. Isang simpleng pagsasakripisyo ng pawn. Sa unang tingin, tila ito'y pabaya. Maging inosente pa nga, ngunit napabuntong hininga si Ginoong Ronald, muntik nang maihulog ang kanyang whiskey, nakatakda ang bitag ng bata. Isang mapanganib na bitag,
Esmeralda, babala niya, lumapit. Hindi lang siya magaling, delikado siya. Ngunit nilihis siya nito ni Esmeralda. Relax lang, siguro nanood lang siya ng video online. Tatapusin ko siya sa loob ng 5 minuto. Doon tumayo si Armando, kalmado, mabagal. Lumiko siya at lumakad papalapit sa gilid ng silid kung saan nakatayo si Carmen na nakapako ang mga kamay. Nanay, malumanay niyang sabi, ang boses ay dumaan sa katahimikan na parang bulong sa katedral. Naalala mo nung sinabi mong isang araw, ipapakita ko sa mga tao kung sino tayo. Napuno ng luha ang mga mata ni Carmen. Naalala niya, 15 kaarawan ni Armando noon. Wala silang cake, wala silang pera. At nakita niyang tahimik na umiiyak siya sa kanilang maliit na kusina. Nang araw na yon, ipinangako niya na babaguhin niya ang lahat. Mula sa tabi, yumuko si Congresswoman Mills sa kanyang asawa. Ang batang iyan, sabi niya nang humahanga, ay may higit na dignidad kaysa sa sino man dito. Halatang inis na inis si Esmeralda, tinapik niya ang mesa ng walang pasensya. Tuloy ba tayo? May iba pa akong gagawin ngayon. Bumalik si Armando sa board, ngunit may kakaiba na ngayon. Hindi na lang ito laro. Bit-bit niya ang mga tao ng pakikibaka, mga hating gabi ng pag-aaral. Tahimik na determinasyon at mga tahimik na pangakong ginawa sa lilim ng sirang sistema. Ang susunod niyang galaw, ang 11, ay ginawa ng may ganda at katumpakan na nagpatahimik sa buong silid. Isang dobleng banta ang biglang lumitaw. Kapag pinrotektahan ni Esmeralda ang kanyang hari, mawawala ang kanyang reyna. At bigla, sa unang pagkakataon, si Esmeralda Soriano, socialite, host, reyna ng elite, ay hindi na alam ang gagawin. Kung pipiliin ni Esmeralda na iprotekta ang kanyang reyna, matatapos siya sa 3 galaw na checkmate. Ngunit kung ililigtas niya ang kanyang hari, mawawala ang kanyang pinakamakapangyarihang piraso, napikit ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang tingin. Ay, hindi pwede yan, bulong niya. Nakatuon ang tingin sa board na may seryosong ekspresyon na hindi niya ipinakita dati. Sa kabilang dulo ng mesa, umupo si Ronald ng bahagya, habang unti-unting dumidilim ang kanyang pag-unawa. Esmeralda, mahinang sabi niya, nilalampasan ka na. At hindi ng grandmaster o club champion, kundi ng isang batang malamang ay hindi pa nga nakapasok sa formal na chess club. Habang desperadong hinahanap ni Esmeralda ang paraan para makalabas sa sitwasyon, sandali namang lumingon si Armando sa paligid ng silid. Nagbago na ang atmosfera. Si Congresswoman Mills, na kanina'y umiinom ng champagne ng walang interes, ay nakatungo na sa gilid ng upuan, buong atensyon. Itinabi na ng hotel mogul ang kanyang telepono. Kahit ang asawa ni Ronald, na dati ay nagbabasa ng magasin, ay tahimik na nanonood. Si Carmen, na nakatayo sa gilid, ay nakita ang pamilyar na ekspresyon sa mukha ng anak. Parehong nakatutok na tingin na mayroon siya noong siya ay 12 anyos pa lamang. Nang matuklasan ang seksyon ng chess sa library, ang parehong hindi matitinag na titig na iniwan niya ng 5 oras na nag-aaral ng laban ng mga grandmaster sa sirang computer. Ang tahimik na apoy na nagpapagising sa kanya tuwing madaling araw para magpraktis ng mga taktika bago pumasok sa paaralan. Doon, sa wakas, gumawa ng galaw si Esmeralda, isang desperadong pagsubok na umiwas sa di maiiwasang pagkatalo. Ngunit nauna na itong naisip ni Armando, 6 na galaw na ang nakalipas. Check! Mahina niyang sabi. Inilalagay ang kanyang reyna ng may kalmadong katumpakan ng isang surgeon. Tahimik na tahimik ang buong silid. Tumingin si Esmeralda sa board, pagkatapos kay Armando at muli sa board. Nanginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa hindi matanggap na katotohanan na unti-unti siyang winawasak galaw pagkatapos ng galaw ng isang taong inisip niyang hindi karapat-dapat sa kanya.
Siguradong kinopya mo yan sa iba, galit niyang sambit, tumataas ang boses. Walang nakakaisip ng ganong sunod-sunod ng mag-isa. Ngunit para sa unang pagkakataon sa buong laro, ngumiti si Armando. Tama po kayo, ma'am, sagot niya ng malamig. Natutunan ko yun kay Garry Kasparov. Tinuturo sa'yo ni Kasparov, tanong ni Ronald na gulat. Hindi naman personal, paliwanag ni Armando. Inilipat ang isa pang piraso papunta sa malinaw ng endgame. Pero pinag-aralan ko lahat ng mga laro niyang nailathala, lahat ng 1,803. Ang sunod-sunod na ito, ginamit niya ito laban kay Karpov sa 1,984 na World Championship, Game 23. Nilingon ni Esmeralda ang mga tao, naghahanap ng suporta ng kumpirmasyon ng sino mang magpapatibay ng kanyang natutumbang kayabangan. Ngunit ang nakita niya sa mga pamilyar na mukha ay hindi paghanga. Ito ay pagtutol, tahimik, matindi at walang pag-aalinlangan. At si Carmen na matagal ng tahimik ay lumapit. Gumigising ang anak ko ng 5:00 ng umaga para mag-aral, matatag niyang sabi. Naglalakad siya ng 6 na milya papunta sa library araw-araw dahil wala kaming pambili ng internet. Kapag pinutol ang kuryente namin, nilulutas niya ang mga problema sa chess gamit ang kandila. Tahimik ang lahat, walang nangahas magsalita. Tumingin si Armando sa kanyang ina ng may pagmamalaki na may pagmamahal na hindi galing sa kaginhawaan kundi sa pinagdaanang sakripisyo. Tumingin siya pabalik sa board. Checkmate, bumulong siya, inilalagay ang kanyang reyna sa huling posisyon. Tumingin si Esmeralda rito, hindi kumukurap, na parang pinipilit ang mga piraso na gumalaw ng mag-isa. Nang itaas niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Armando na nakatitig pabalik sa kanya ng may parehong kalmado at matatag na tingin. Ngunit ngayon, hindi na ito basta bata sa kanyang harapan. Ito ay isang taong sumira sa di nakikitang hadlang na inakala niyang nagprotekta sa kanyang katayuan. Hindi na tiningnan siya ng mga bisita bilang isang bago lang na palabas. Nakita nila siya bilang isang matalino at sariling sikap na isip na bagong ginawang isang marangyang laro sa isang aral na hindi nila malilimutan. At si Esmeralda, tiningnan siya nila hindi na may inggit o paghanga, kundi may tahimik at hindi komportabling awa. Hindi niya na alam na hindi lang ito pagkatalo sa chessboard, ito ang simula ng mas malaking paghuhukom, isang pagguho sa mga hindi sinasabi na patakaran ng sosyal na klasing pinagtitiwalaan niya. Nagsimula na ang bagong laro at hindi na niya alam kung paano ito laruin. Lumipas ang 15 segundo. Ang nanginginig na mga daliri ni Esmeralda ay humipo sa natumbang hari. Para bang ang paghipo rito ay makakabalik sa nangyari. Ang tanging tunog sa silid ay ang tik-tik ng 15,000 dolyar na designer na orasan sa pader. Yan! Swerte lang yun! Bulong niya, nanginginig ang tinig. Siguradong nakuha niya ang eksaktong sunod-sunod. Tumayo si Ronald at lumapit sa board. Esmeralda, mabagal niyang sabi, ang nilaro niya ay isang variant ng Sicilian na hindi ko pa nakita sa 4 na dekadang paglalaro ko. Sa likuran, tahimik na nagsimulang mag-record si Congresswoman Mills gamit ang kanyang telepono. Bilang isang veteranong politiko, alam niya ang kapangyarihan ng imahe. Isang spoiled heiress na natuklasan at natalo ng isang henyo mula sa gilid ng lipunan. Titiyak na mag-viral ang video na yon. Hindi ko ito tinatanggap. Sigaw ni Esmeralda, tumayo nang mabilis na natumba pa ang 2 piraso. May mali dito, may nagturo sa kanya, may nag-ensayo sa kanya para akuin akong kahiya-hiya. Ngunit tahimik na naupo si Armando, pinapanood ang kanyang pagkasira ng may matatag na katahimikan. Gusto mo bang mag-rematch? Mahinahong tanong niya. Kaya kong labanan ng sino man dito o lahat ng sabay kung gusto mo. Umalingaw-ngaw ang mga hiyawan at bulungan sa buong silid. Wala nang tumawa. Kasi pagkatapos nilang makita iyon, alam nila hindi siya nagbibiro.
Nagmamayabang ka, galit na sabi ni Esmeralda, may halong takot. Ang batang tulad mo, hindi ganun magsalita sa nakakataas sa kanya. Doon muling lumakad si Carmen papunta sa harap. Ngunit ngayon, may kakaiba. Sa unang pagkakataon sa 20 taon, tumingin siya ng diretso kay Esmeralda Soriano at hindi lumingon. Ginginang Soriano, matatag at kalmado ang tinig ni Carmen. Ang anak ko ay hindi mula sa slums. Galing kami sa isang working class na komunidad. At hindi siya mayabang. Sinasabi lang niya ang katotohanan tungkol sa kaya niyang gawin. Tumigil siya sandali, nakatingin ng matindi kay Esmeralda. Mas higit pa yan kaysa masasabi ko tungkol sa iyo. Isang alon ng tensyon ang dumaan sa silid. Nagtinginan ang mga bisita, biglang naunawaan na ang kanilang nasasaksihan ay higit pa sa isang laro ng chess. Isa na itong sandali ng katotohanan, isang paghuhukom. Namula ang mukha ni Esmeralda sa galit. Paano mo nagawang magsalita sa akin ng ganyan, sagad niyang sabi. Nakalimutan mo ba ang iyong lugar sa bahay na ito? Hindi kumurap si Carmen. Hindi, mahina niyang sagot. Naalala ko lang ang aking halaga. Si Ronald na halatang nababahala sa takbo ng usapan, sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Esmeralda, bungad niya, baka dapat nating kilalanin na ang batang ito ay sobrang gifted. Gifted? Mapait na tawa ni Esmeralda. Huwag kang maging inosente. Plano to. May nagturo sa kanya para lang gawing katawa-tawa ako sa harap ninyo. Sa sandaling iyon tumayo si Armando. Malakas at matanda ang tinig niya. Dala ang bigat ng karanasan na higit pa sa kanyang edad. Gineng kay Soriano, gusto niyo ba ng katotohanan? Walang nagturo sa akin para akuin kayo. Ginugol ko ang 8 taon ko sa pag-aaral ng chess dahil nangangarap akong makaharap ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa laro. Mga taong alam na ang talento ay hindi nasusukat sa pinagmulan, pera o apelyido. Nilingon niya ang silid. Nang sabihin niyo na ipapakita ko kung paano maglaro sa slums, inisip ko na ito ang pagkakataon ko para patunayan ang sarili ko. Pero napagtanto ko na hindi niyo gusto ng patas na laro. Gusto niyo lang ng palabas, isang pampublikong kahihiyan. Matyagang nanood si Congresswoman Mills, itinabi na ang kanyang telepono. Ilang taon ka na? Tanong niya ng mahinahon. At gaano ka nakatagal seryosong naglalaro? 7, sagot ni Armando ng simple. Mula 9 na taong gulang ako seryosong nag-aaral. Tumingin siya kay Esmeralda, may halong hindi makapaniwala at pagkadismaya. Esmeralda, sabi niya, kawalan mo lang natalo sa isang batang nagturo sa sarili. Batang empleyado mo pa, batang pinagtawanan mo bilang palabas sa party. Nagalit si Esmeralda, ngunit may naramdaman siyang bago, isang hatol na hindi niya naranasan dati sa bahay na ito. Paghuhusga. Hindi paghanga, hindi papuri. Paghuhusga. Hindi ko alam na seryoso siyang naglalaro, mahina niyang bulong. Pumutol si Ronald, hindi na itinatago ang kanyang pagkairita. Hindi iyon ang issue, Esmeralda. Ang issue ay inakala mong hindi siya mananalo. Bakit? Dahil siya ang anak ng kasambahay mo? Dahil ibang tao siya? Dahil hindi siya mayaman? Tahimik ang lahat, halos hindi makahinga. Samantala mahinahon na inayos ni Armando ang chessboard, inilagay ang mga piraso sa kanilang tamang pwesto. Salamat po sa laro, Gina Soriano, sabi niya. Isa itong aral. Tumingin siya kay kanyang ina. Nanay, pwede na ba tayo? May pasok ako bukas. Tumango si Carmen, tinanggal ang apron na suot niya habang naglilingkod. Ngunit bago umalis, huling tumalikod siya kay Esmeralda. Salamat, mahinang sabi niya, puno ng lakas ng loob. Ipinakita mo sa akin na karapat-dapat ang anak ko na mapunta sa mas magagandang lugar kaysa rito. Habang papalabas sila, tinawag ni Congresswoman Mills si Armando. Armando, interesado ka ba sa mga scholarship? Kilala ako ng mga universidad na tuwang-tuwa na suportahan ang isang estudyanteng may talento tulad mo.
Lumiko si Armando at unang ngiti ng buong gabi. Interesado po talaga, ma'am. Iniabot ni Mills ang kanyang business card. Tawagan mo ako sa Lunes. Nakatayo si Esmeralda, waring na freeze sa lugar, pinapanood ang lahat na parang panaginip na unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Sa loob ng isang oras, mula sa pagiging kilalang host, naging babala siya ng isang babaeng privileged na minali ang isang henyo dahil sa kanyang pinanggalingan. Nang magsara ang pinto sa likuran ni na Armando at Carmen, nanatiling tahimik ang mga bisita. Si Ronald ang unang umalis. Siguro aalis na rin ako, sabi niya. Sunod-sunod na umalis ang mga bisita, maigsi ang pamamaalam, malamig ang mga ekspresyon. Naiwan si Esmeralda na nakatayo sa gitna ng kanyang marangyang sala. Hinarap ang board kung saan siya winasak, hindi lang sa laro ng chess, kundi sa lahat ng bagay na mahalaga. Hindi pa niya naiintindihan na higit pa ito sa isang personal na pagkatalo. Ito ay unang galaw sa isang mas malawak na laro. Isang laro kung saan si Armando Santos ay aasenso ng higit pa sa inaasahan ng lahat sa silid na iyon. Habang naglalakad pa uwi sa ilalim ng ilaw ng kalye sa Beverly Hills, dala ni Armando ang higit pa sa tagumpay sa chess. Sa bulsa niya, ang business card na maaaring magbago ng buhay niya. Sa puso niya, ang determinasyon na isulat muli ang kanyang kwento. At sa isip niya, hindi na lang mga galaw sa board ang iniisip, kundi ang mga galaw sa buhay ng isang batang may higit pa sa kayamanan. May layunin. 6 na buwan pagkatapos, naglalakad si Armando Santos sa campus ng Stanford University na may buong scholarship para sa engineering. Tinupad ni Congresswoman Mills ang kanyang salita. Pinakilala siya sa mga mentor, opisyal sa admission at isang buong network ng mga taong naniniwala sa kakayahan, hindi sa estado. Ang kwento ng gabing iyon ay naging buhay na alamat. Hindi dahil naitala ang laro, kundi dahil ibinahagi ito ni Mills sa social media, ginawang pambansang simbolo si Armando ng talino na lumalaban sa diskriminasyon. Nag-viral ang post. Teen genius pinagtagumpayan ng millionaire sa epic chess match. Napahiya ng prodigy ang privilege, milyon-milyon ang nanood. Namayani ang mga headline, dumami ang suporta sa mga komentaryo. Karapat dapat ang batang iyan sa buong mundo. Isang malakas na paalala na huwag husgahan ang talento batay sa pinagmulan. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Para kay Esmeralda Soriano, naging babala ang kanyang pangalan. Isang paalala na ang estado ng walang pagpapakumbaba ay mabilis na daan tungo sa kahihiyan. At si Armando, hindi pa siya tapos. Kasalukuyan pa lang siyang nagsisimula. Sa mga sumunod na buwan, naging anino na si Esmeralda Soriano sa sarili niyang social na mundo. Ang dating hinahangaan na socialite ay tahimik nang nawala sa mga lugar na dati siyang pinupuri. Tinanggal ang kanyang pagiging miyembro sa country club matapos magreklamo ang mga miyembro. Nawala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga bisita sa 3 malaking charity events kahit si Ronald, matagal na niyang kaalyado, ay nagsimulang umiwas. Palaging mataas ang tingin ni Esmeralda sa sarili niya, wika ng asawa ni Ronald sa isang hapunan sa Malibu. Pero ang hayain ng isang bata, harapan, ganon, lumagpas na yon sa hangganan. At marahil ang pinakamalupit para kay Esmeralda ay ang pag-unawa na hindi kailanman sinubukan ni Armando na hamakin siya. Hindi siya naghangad ng paghihiganti, hindi siya nagtaas ng boses, hindi nagpost ng mga reklamo online, ni hindi humingi ng hustisya. Naglaro lang siya ang sariling laro niya ng tahimik ngunit matalino at hinayaan ang katotohanan na magpakita. Ang kahihiyan na naramdaman ni Esmeralda ay hindi galing sa iba. Galing ito sa loob niya, mula sa mga ginawa niya, mula sa salamin na hindi niya inaasahang titingnan. Samantala, patuloy ang buhay para sa mga taong sinusubukan niyang pigilan. Si Carmen,
dating tahimik na kasambahay sa mansion sa Beverly Hills, ay na-promote bilang supervisor sa isang luxury hotel sa Santa Monica. Tumaas ng 3 beses ang kanyang kita at nagkaroon ng kumpletong benepisyo sa kalusugan. Ngunit hindi ito dahil sa awa. Ito ay karapatan, pagkilala sa kanyang sipag, etika sa trabaho at tahimik na tibay na matagal nang hindi napapansin. At si Armando, hindi lang siya umusad, inuunahan niya ang iba na kasama niya. Naglunsad siya ng libreng online chess academy na nag-uugnay sa mga kabataan mula sa mga komunidad na kulang sa representasyon, sa mga mentor sa kolehiyo. Sa loob ng 6 na buwan, mahigit 1,200 ang sumali. Pero hindi lang chess ang natutunan nila. Natuto silang magtiwala sa sarili, maging matiyaga, mag-isip ng kritikal at mamuno. Tinuruan ako ng chess na bawat tao ay may kakaibang estratehikong halaga, paliwanag ni Armando sa isang pambansang panayam sa CNN. Tinuruan ako ni Esmeralda Soriano na minsan kailangang mawalan ng lahat ang tao bago nila maunawaan ang tunay na mahalaga. Nang tanungin kung galit ba siya sa babaeng nagtangkang pagtawanan siya sa harap ng madla, sumagot si Armando ng may kalmadong composure na ipinakita niya noong gabing iyon. Magdala ng sama ng loob para yang paglalaro gamit ang mga dagdag na piraso na nagpapagulo lang sa board. Mas gusto kong mag-focus sa susunod na galaw, sa kung ano ang kaya kong itayo. Sa kabilang dako ng bayan, nanood si Esmeralda ng panayam ng mag-isa. Ang kanyang mansion na dati puno ng mga tagahanga at impluensya ay tahimik na ngayon. At sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan kung ano ang nawala sa kanya, hindi lang laro ng chess, kundi isang pagkakataon na itaas ang sarili. Isang pagkakataon na maging higit pa sa persona na kanyang nilikha. Isang beses lang siya tinawagan ni Ronald mula noong gabing iyon. Esmeralda, sabi nito, hindi ito gawa ni Armando. Ikaw ang nag-setup ng entablado. Siya ang sumagot ng may biyaya at klase na dapat ikaw ang nagpakita. Yumakap sa kanya ang echo ng mga salitang iyon. Ngunit hindi lang si Esmeralda ang may natutunan. Nagpasimula iyon ng mga usapan sa buong lungsod at sa internet. Naging simbolo si Armando, hindi ng paghihiganti kundi ng layunin. Ipinakita niya na ang kadakilaan ay hindi tungkol sa pagbagsak ng iba para magmukhang higit, kundi ang pagtulong sa iba, lalo na kung walang ibang gagawa. Ginawang liwanag ang pagkiling at serbisyo ang kahihiyan. At kapag iniisip ni Armando ang kinabukasan, hindi niya nakikita ang limitasyon na dala ng kalagayan o estado. Nakikita niya ang oportunidad na hindi gawa ng pribilehiyo kundi ng kanyang sariling determinasyon. Sinubukan ni Esmeralda na gawing maliit si Armando upang siya ay magmukhang mas malaki. Pero sa ginawa niya, naipakita ang isang katotohanan na hindi niya sinasadya. Ang tunay na kadakilaan ay hindi malakas, hindi malupit. Ito ay namumuno ng tahimik na may lakas. Ngayon, isang framed na litrato ni Armando na tumatanggap ng kanyang unang academic honor sa Stanford ang nakasabit sa sala ni Carmen. Katabi nito, isang sertipiko mula sa Chess Initiative na nakapagbago na ng libu-libong buhay ng kabataan. Hindi lang ito mga tagumpay, mga milestones ito na hindi mabibili ng yaman ni matatakpan ng pagkiling. At marahil ang pinakamahalagang pagkilala ay ito. Ang pinakamakapangyarihang hustisya ay hindi paghihiganti, ito ay tagumpay. Tunay, pangmatagalang tagumpay na nagpapawalang saysay sa mga maliit na bagay. Sinubukan ni Esmeralda gawing palabas si Armando Santos. Sa halip siya ay naging simbolo ng pag-angat at iyon higit pa sa kahit anong checkmate ang magtatakda kung sino ang tunay na panalo sa laro ng buhay.